Magandang araw po mga kapatid, mga ka-GSK. Muli po, ito po si Brother Abet ng GSK Healing Online. At mapalad po tayo mga minamahal sapagkat sa araw pong ito ay makakasama po natin ang ating kapatid, isa sa mga worker, isa sa mga naglilingkod sa ubasan ng Panginoon sa servant community diyan po sa Iloilo. Ang ating minamahal, Sister Emmalyn Singh. Sister Emma, kamusta po kayo? Okay naman. Good evening, Brother Abet. Ikaw, kamusta kayo dyan? Medyo maulan po, no? Talagang inaatake ng bagyo ang Pilipinas sa nagdaang mga linggo. Diyan ho ba sa inyo sa Iloilo? Wala ho bang masyadong nasalanta ng bagyo? Praise the Lord, wala naman. May kunting ulan lang. Okay. So, mga kapatid, sa araw pong ito ay ating tatalakayin kung paano ba ang isang Kristiyano ay makagaganap pa rin ng pagtulong sa kanyang kapwa. Remember, obligasyon ng bawat Kristiyano na tulungan ng ating kapwa. Pero sa panahon ng pandemic, paano po ba? Pero bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, hingin muna po natin ang grasya ng Panginoon. Hingin natin ang biyaya ng Diyos, ang paggabay ng kanyang Espiritu nang sa ganon, ang ating pong tatalakayin ay maging makabuluhan para sa bawat isa. At pangungunahan po tayo, ating kapatid, Sister Emmalyn, para sa ating pambungad na panalangin. Okay, let us pray. Name the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Loving Father, we humbly come before your holy presence, praising you and thanking you for your great love for all of us. And of course, we thank you for this grace, for this opportunity for us to share your goodness. Lord, we ask of you to bless us and be with us. Grant us the knowledge and the wisdom that we need so that, Lord, we would be able to share and to deliver the words that you wanted us to deliver for your people. Be with us, O God, all throughout this program. All of this, Father, we pray in Jesus' name, amen. And Mother Mary, we ask of you also for your intercession. Please pray for us, O Mother Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, Mother of pray God, for us sinners, pray for us now and at the sinners, hour now of and our at the hour death. of our death. Amen. Amen. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen and amen. Maraming salamat po, Sister Emma. At tayo po ngayon, mga kapatid, ay sumandaling ialay at mag-alay ng awiting papuri at pasasalamat sa ating ina na patuloy pong gumagabay para sa ating lahat.
Tunay mga kapatid na si Maria ay ating ina, ating minamahal na ina na hindi ho nagpapabaya, hindi nag-iiwan at hindi tayo pinababayaan na mahulog sa kasalanan bagamat tayo ho'y mahihina. Tandaan natin mapalad tayong mga Katoliko dahil meron tayong ina na patuloy po tayong inaakay patungo kay Jesus. At sa araw pong ito mga kapatid, basahin po natin ang salita ng Panginoon sa Aklat ng Magawa ng mga Apostol, Kabanata 2, ang talata po'y 44 hanggang 45. Nagsasama-sama ang lahat ng mga sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay pinamamahagi bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila nagkakatipon sa templo, masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. Ang salita ng Diyos. O, Sister Emma, sa araw pong ito, atin hong tatalakayin, no? Nakaraan kasi ng mag-guest po kayo dito po sa GSK Healing Online ay nasabi nga po ninyo na ang susi sa kalayaan, sa gapos ng kahirapan ay ang pagbibigay sa Panginoon. So pwede po bang pakilinaw ito sa amin kapatid na paano ka makakalaya sa kahirapan kung ikaw mismo ay magbibigay? Okay, Brother Abet, actually, promise yan ni Lord eh. Once na faithful tayo in thanksgiving, when we say thanksgiving, we acknowledge that God is the source of supply. And one way of acknowledging that God is the source of supply is giving back to Him part of the blessings we receive from Him. Pareho lang yun na parang nag-draw more tayo from the storage. Thanksgiving is the key, no? Is the key na mag-open ng floodgates of heaven para i-pour down ni Lord yung blessings sa atin. Doon ni Lord matest ang ang faithfulness, ang ating pag-trust sa word niya if we are faithful in giving our tithes. So the moment na faithful tayo, yung mga promised blessing niya, mag-pour down sa atin. So we will have a surplus, we will have a limitless supply from the Lord because our God is a limitless God. Then if we entrust everything to the Lord, that includes our finances. So it means kung si Lord na yung King ng life natin, yung Savior natin, He will save us sa pagkakautang, di ba? Kasi siya yung source ng lahat-lahat that we have or that we possess. So, malaking insulto yan kay Lord na Kristiyano tayo, faithful tayo sa Kanya, tapos hindi man lang tayo makabayad sa utang natin. So, parang malaking insulto sa greatest provider natin. Sa pagiging king ni Jesus, para bang, ano ba yung hari ninyo? Kayong mga alagad niya, may utang? Oo. Bakit nangungutang tayo? Bakit kulang tayo? It means na yung yung greatest provider, yung king natin, hindi nag-overflow yung blessings sa atin. So there is something wrong along the way. There is something wrong from the source. So yan ang yung na-explain ko last time sa sa GSK Healing Online. Na sharing. So kapatid, kayo po, honestly, si Sister Emma Linsing po ba ay nahirapan when it comes doon sa sabi ating tithings? Well, syempre, sabi nga ni Father Polinar, di ba? Walk your talk. Sabi po nung aming founder sa Pache Missionaries, aming minamahal na Father Founder, na walk your talk. The teachings of Jesus ay dapat nasa ating buhay. So, si Sister Emma Linsing po ba ay nagkaroon din ng struggle when it comes dito sa pagbibigay sa Panginoon? Actually, Brother Abet, since the time na narinig ko ang teaching na to, kasi ang tithing is one of the duty ng isang Kristiyano na tinitake for granted lang because of ignorance or sometimes kulang tayo sa trust the Word of God. At saka yung isang pa siguro is inordinate attachment. So,
since the time na narinig ko ang teaching na to, na we have to give back to the Lord part of the blessings we receive, naging faithful ako. No? By the grace and with the grace of God, naging faithful ako religiously. Hindi ako nag-utang kay Lord when it comes to tithes-giving. Pero my struggle. Paano po kayo? Nung una, I mean, paano may sa una? struggle. Opo. May struggle. Kasi nung una, sa Old Testament, sabi ni Lord, you have to give back the tenth of what you receive, no? The Yes. tenth of everything. Pero sabi naman ni Jesus in the New Testament, I did not come to abolish the law or to destroy the law, but to perfect the law. So we have to, according kay Lord, according kay Jesus, we have to give inwardly, no, from the heart. So, dyan yun, yung ma-measure, yung love percent. So, yung love to give back ng tithes natin kay Lord, doon ako umpisa nag-struggle. Kasi yung love ko, in tithes-giving, medyo konti lang, no? Medyo konti lang. Pero, hindi ako maka-say no kay Lord. Kasi there is that small voice, no? There is that small voice from my heart na ito ang gusto kong ibigay. Like for example, gusto ko, ang ibigay ko is 1,000. Yun lang ang gusto ko. Kasi para sa akin, yun lang ang kaya ko, yung parang hindi ako masaktan, no? Hindi maka-affect sa budget ko. Pero si Lord, grabe talaga yung love niya. Parang minumolde ka eh. Pag sinabi ni Lord na you have to give not only 1,000, you have to give 10,000. Sometimes may ano pa yan eh, parang nagano pa. May tawad. Lord, Pwede half lang. lang. Oo, pero pag love mo talaga si Lord, hindi ka maka-refuse. Kung magkano yung sinasabi ni Lord at kung mahal mo si Lord, yun talaga ang ibigay mo. Kasi sabi ni Father Polinar, yung test daw sa maturity ng isang Kristiyano, if we are spiritually mature, kung faithful tayo in giving our tithes according to what the Lord wants for us to give. Hindi sa ating gusto sa gusto ni Lord na ibigay natin. So the more tayo na naging closer kay Lord, the more na naging intimate yung relationship natin sa Kanya, hindi tayo maka-refuse, wala tayong maitago sa Kanya. So, kung ano ang gusto ni Lord, we have to obey. And we have to give. Sister Emma, di ba, nakalulungkot lang kung papansinin mo, sa ating mga simbahan, marami sa atin dito mga Katoliko na hindi alam ang pagbibigay. Hindi alam. Kasi sa simbahan talaga, maririnig mo, doon sa mga collection box, yung mga basket na iniikot sa simbahan, di ba? Mas maririnig natin yung tunog ng barya. Ting, 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 no? Pero bihirang-bihira yung maririnig mo yung papel ang binubunot. Alam nyo ho ninyo, ang nanay ko talaga, noong nag-uumpisa pa lang sa charismatic renewal sa community namin sa Manila, ay talagang yan po ay nagbibigay kasi nga para sa amin yung mga barya para sa simbahan, no, yung mga barya, pero yung mga buo para sa bulsa. Then nung narinig namin do sa aming preacher, sa aming head servant sa community na yung mga 100, 500, saan napupunta to? Sa mall, di ba? Sa mall, sa restaurant, sa mga malalaking, sa pag bumibili ka ng mga CDs, mga concert, mga idol mo sa music, etc. Diyan napupunta, pero kay Lord, yung barya, no? Sabi ni Lord, ibabalik ko sa iyo kung anong binibigay mo sa akin. So brothers and sisters, wag ho kayong magtaka kung nagkakabukol-bukol ang inyong katawan. Diba? Bakit nagkabukol-bukol? Kasi Brother Abet, kasi ang binibigay mo kay Lord, puro barya, di ang binalik ni Lord ay barya din. Di ba? So, kapatid, Sister Emma, paano po kayo sa pagbibigay po ba ninyo? Ano pa po ang inyong mga natanggap na biyaya aside dun sa inyong shinare sa amin noon? Okay. Actually, Brother Abet, hindi ko na makount ang daming blessings na binigay si Lord after ko na nag-decide to give back to Him, na naging faithful ako in tithes-giving. So siguro, kung balikan ko lang, baka hindi natin matapos dito in 1 hour. Ang dami-dami. Siguro,
I would like to share na lang siguro yung mga parang mga memorable sa akin. Mhm. Noon, yung before the pandemic, yung community namin dito sa Iloilo, nagpa-follow up kami sa mga communities outside the city. So, yung mga communities na pinupuntahan namin, medyo malayo yon. So, yung ginagamit Teka, ko Sister Emma, puputulin ko muna kayo. Diyan sa Sige. sinasabi mong malayo na yan, alam mo sa probinsya ho, mga kapatid ko minamahal, pag sinabi ho sa probinsyang malapit, sa mga nasa lungsod, yan ho yung malayo. So, pag sinabi ng isang nasa probinsya na nagpunta sila sa malayo, it means malayong malayo talaga po yon. So, Sister Emma, gaano ba kalayo yung malayong sinasabi mo? Sige. Mga ilang Mga kilometro po yan? 45 minutes to 1 hour drive. Oh, yan ang malayo. Okay, sige, patuloy niyo po kwento niyo, sis. Okay. So, that time, medyo tumaas yung gasolina, 60 pesos per liter. So, yung consumption ko in 1 month tumaas, nag-increase siya ng 40%. So, sabi ko, paano ba to? Malaki na yung nakain sa budget ko sa gasolina kasi hindi lang sa weekend, nag-out of town kami for the follow-up sa mga communities. Nagmurmur na ako. Sabi ko, Lord, paano ba to? Malaki na yung gastos ko, malaki na yung budget ko for the gasoline. Kasi from my pocket yung panggasolina ko na Sister Emma, yan po pa sinasabi nyo na pinanggagasolina ninyo sa mga mission at apostolate, mga expansion na ginagawa po ng community ninyo dyan sa Iloilo. Yan po ba ay parte na nung sinasabi mong 10% o wala na siya, more than na siya doon sa 10% na income mo talaga? More than na siya. More than na siya. Okay. Hindi siya So, hindi na tayo doon. nakafocus kapatid sa 10% talaga. Nasa more than 10% na po More tayo. than na. Oo. So, one time, nagmurmur ako. So, nung dumating na kami doon sa venue na community na pina-follow up namin, nag-praise and worship. So, during the worship time, kinausap ako ni Lord. Sabi ni Lord sa akin, bakit ka nagmumurmur? Di ba ako yung source of everything? Di ba sa akin galing yung sasakyan mo? Sa akin galing yung mga pera, panggasolina mo? So doon ako umiyak. Sabi ko, Lord, I'm sorry. Nagmurmur ako, Lord, kasi masyado nang malaki yung budget ko. Then, that time na nag-sorry ako kay Lord, parang nahil ako, nawala na yung pagreklamo ko kay Lord. Grabe talaga si Lord. He could never be outdone in generosity. That was Sunday. The following day, Monday, pumunta ako sa bangko para mag-withdraw para sa 1 month namin na budget for our groceries, for our bills. Nagtaka ako bakit may pumasok na account or na amount sa account ko. Pinabayaan ko lang at first, pero yung nasa isip ko, baka pinadala ng sister ko or ng brother ko outside or abroad. Tapos, ng ilang araw na nakalipas, nagtanong ako sa kanila, sabi ko, may pinadala ba kayo through my account? Sabi nila, wala. So, nagbalik ako sa bangko. Nagtanong ako doon sa manager. Sabi niya, gin-trace yung source kung saan ang galing. Sabi niya from one of the shipping company in Japan. So, nagtaka ako. Sabi ko, wala namang pinadala or hindi na ito yung company ng husband ko. So, nung nakatawag na yung husband ko, tinanong ko siya. Sabi niya, that was 3 years ago. 3 years ago pa yan na company niya. So, nagtaka kami. Pero, yung miracle doon or yung blessing from the Lord na that was the anong tawag doon? Basta backpay or parang salary parang separation niya na hindi pay po nakapasok o hindi na-edika. Parang separation pay po? So that was 3 years ago. So yes, para sa akin, hindi naman separation pay. Basta para sa akin, 3 years ago, wala na yan eh. Kung iisipin mo, dead money na yan. Pero pumasok siya timely after na nagmurmur ako. So, ang amount na pumasok, grabe. Ano talaga si Lord? Wag mo na sabihin, Sister Emma.
Huwag mo na sabihin yung amount. Oo, pero ganun si Sir Emma, no? Kita mo, huwag mo na sabihin yung amount, baka maano yung mga tao natin at, naku, si Sir Emma pala, meron pala siyang ano ngayon, budget ngayon. Hindi ho, mga kapatid. Ang punto dito si Sir Emmeline ay, Hindi. nagsabi siya ng Matagal Sunday. na yun, Brad. Matagal na pala, matagal na. Matagal Okay. na yun. Opo. Pero Dahil nga nagsabi kayo ng Sunday, yung response ni Lord sa inyo ay binigay kagad ng Monday. Siguro kapatid, ang gustong sabihin ni Lord sa iyo nung binigay niya yung extra na yon ay ano nirereklamo mo, 'di ba? Ano nirereklamo mo? Meron ito na, yung, ito ba, nag-abono ka ba? Sorry ha. Ito na, binabalik ko na sa'yo. Ganun kasi si Lord, di po ba, Sister Emma? Again, Brother Abet? Yung ating pong paglilingkod Hindi sa ko nakuha. Panginoon ay, for example, diba, sabi mo nga, ikaw ay nag-more po ng Sunday, and then Monday, binigay ni Lord yung response. So parang ang sinasabi ng Panginoon na, ano bang kinagagalit mo? Anong nirereklamo mo? 'Di ba? Ito na yung sagot 'di ba? At ganun ang Panginoon, ayaw po niya na magkakaroon ng utang sa atin. Yeah. Yun ang promise ni Lord we will have enough for every good works, no? A surplus for every good work. So, good works natin yan mga apostolado natin yan. So, si Lord talaga mag-provide, diba? Tapos siguro one more experience ko pa, every time na may outreach kami or sa mga outreaches namin, yung mga kasamahan ko sa community, before kami pumunta sa mga outreaches namin, sa mga communities na pina-follow up namin, doon muna kami kumakain sa bahay. Dito kami sa bahay kumakain. So sometimes, nagdo-double siyempre, yung is-serve mo sa table, no? Pero si Lord, nagpo-provide pa rin. May isa akong experience na gusto ko din i-share ito. Parang miracle to sa akin Kasi alam ko na kung hanggang kailan, kung ilang weeks or ilang months yung budget namin sa rice. No? Okay. Yung 50 kilos, alam ko kung ilang weeks yan. So, dahil yung naka-record yan lahat, alam ko na mauubos na yung bigas namin. One day, inutusan ko yung kasamahan ko sa bahay. Sabi ko, paki-check kung may isasaing pa tayo, kung may bigas pa tayo. Sabi niya sa akin, nang tiningnan niya, pagbalik niya, sabi niya, puno pa daw yung rice dispenser namin. Wow. Ng 50 kilos. Sabi ko, ha? Bakit puno pa yung dispenser? More than 1 month na tayo na hindi nakabili ng bigas. Sabi ko, may nagdala ba? May nagbigay ba na bigas sa atin? Sabi niya, wala naman. Sabi ko, bakit puno pa yung dispenser? Supposed to be, mauubos na siya in 2 weeks time kasi ang dami nating kumakain every weekend, no? May mga bisita tayo always. Sabi niya, basta puno. So, hindi ako makapaniwala. Pinuntahan ko at binuksan ko talaga yung rice dispenser. And I really praise and thank the Lord. Hindi ko ma-explain, pero parang tumatayo yung mga balahibo ko Punong-puno yung rice dispenser. Wow, praise God. I do not know kung paano ko yan i-explain. Baka sa ibang nakikinig, baka hindi sila makapaniwala or anong masabi nila. Pero para sa akin, hindi ko ma-explain yan until this time kung bakit nangyari yon. So kung may nagbigay man or may nagdala man, praise the Lord. Pero para sa akin, wala akong alam na nagbigay or nagpuno ng rice dispenser namin. So parang Sister Emma, no? Parang yung sa Bible, itong sa panahon ng Lumang Tipan, di ba? Na mayroong babae na nagbigay sa propeta ng Panginoon. And Yes. sabi mo nga, may mga gathering, may mga meeting ng mga servant ng Panginoon diyan sa inyong lugar, minsan sa iyong bahay. Nagpapakain ka sa mga lingkod ng Panginoon. So the Lord
return, di ba? Kahit yung mga Yes. kumakain sa atin, mga kapatid natin sa gawain ay wala talagang maibabalik sa atin, ay ang Diyos ang nagbabalik sa atin. Kaya nga ang Yes. hamon ng ating Panginoon sa lahat ng mga Kristiyano ay tumulong sa ating kapwa. Hindi, alam Yeah. mo, Sister Emma, ngayong panahon ho ng pandemic, nakalulungkot isipin, pero sa panahon ngayon, para bang ang nakikita po namin ay ewan ko po namin kung sa inyong parte nakikita nyo rin po na maraming tao ngayon ang naging mas selfish during this time of pandemic. Yeah. Actually, dati Oo. pag sumakay ka ng jeep, yung matanda, di ba? Yung matanda, yung mga senior citizen, pag sumakay ho ng jeep, may mga dalawang bayong o kaya mga sako. Pag isinampa nila yung kanilang mga gamit sa jeep, ang lahat ng tao sa jeep, hihilahin yan hanggang dulo. Pero Oo. ngayon ho, kahit uugod-ugod yung matanda, nagsampa ng gamit, ay bahala po kayo dyan, baka may COVID. No? Oo. Sister Emma, paano ba tayo makatutulong pa sa panahon ng pandemic? Marami sa atin ay nawalan ng trabaho, marami sa atin kulang sa pinansyal, maraming tao nagsasabi na wala kami maitutulong. No, gustuhin man naming tumulong po, wala kami maitutulong. Paano ba maibibigay ating payo sa kanila? Siguro tayo na mga Kristiyano, we have to trust in the Word of God. Sabi ni Lord in Deuteronomy chapter 6 verse 18, do good what is right or do what is right and good in the sight of God so that you will prosper. Si Lord ang Savior natin. Siya yung magpo-protect sa atin from the virus. Siya yung magpo-protect sa atin from all the calamities if we trust and believe in His Word. Siguro yung challenge, totoo naman yung challenge sa atin, especially in this time of pandemic, unahin mo yung self mo mag-reserve ka, baka maubusan ka, di ba? Yes. Pero kung may intimate relationship ka kay Lord, hindi ka talaga maka-refuse. Like for example, in my experience, ako, winawarningan na ako ng husband ko na hindi na lalabas, huwag magpapasok ng ibang tao sa bahay, baka ma-infect kami ng virus. So, yun ang mga warning sa amin dito. Tapos, plus, vulnerable daw ako So, hindi ko na po tatanungin ang inyong edad, kapatid. wag na. Opo. O sige po. Vulnerable daw ako, so hindi daw ako pwedeng lumabas. Pero, Brother Abet, once na si Lord na talaga yung magbigay ng instruction, nag-sorry nga ako, sana ako dito. Sabi ko, I'm sorry, I have to go out. Kasi one day, may tumawag sa akin, umiyak. Sabi niya, walang gatas yung anak niya. Wala nang means na makabili. Walang means na kalabas. So, I have to respond to that needs. Lumabas ako. Nagpila ako sa grocery store. Hinatid ko yung gatas para sa anak niya. Then, another one, yung experience na parang na-drain ka na, yung budget mo for your good works naubos na. Kasi ilang months na Ilang months na ba tayo? Since March up to now. Masyado mahaba na po ang pandemic, kapatid. Oo, mahaba-haba na. One day, nagbe-breakfast ako, may nag-doorbell, may sinabihan ako, paki-check, sino yon? Tapos, nung tiningnan, may bit-bit na envelope, tapos nagingi daw ng tulong. Umiiyak daw yung babae. Hindi naman namin kilala. So, sabi ko, para sa ano daw? Sabi niya, nasaksak daw yung asawa niya, yung husband niya. So, kailangan niya daw yung pera. Ako naman, syempre yung parang na-drain ka na. Drain ka na. Tapos, pero yung challenge na you have to be more generous even in these trying times. Sabi ko, sige, kahit paano may ibigay. Sabi ko, ito pakibigay na lang sa kanya. Bigay na lang. Hindi pa umalis sa gate. Sabi niya, mas kailangan niya daw yung ganito kalaki na amount. Sabi ko, pakisabi na lang na yun lang yung maitulong natin. Tapos, nung umalis na yung babae, pumasok ako sa kwarto ko. Sabi ko, Lord, ano ba to? Ba't
parang ano na, parang sunod-sunod na. Mm. Sunod-sunod na yung mga naghingi ng tulong, parang gano'n. Tapos, si Lord, nag-ano na naman sa akin, sinabi niya naman sa akin, sabi niya, what you do to the least of your brethren, you are doing it unto me. Mm. So parang sumakit yung dibdib ko, parang iiyak ako. Sabi ko, Lord, o sige, kung talagang kailangan niya yung dagdag sa binigay ko, grant her the grace, Lord, na makabalik siya today. Mhm. So yun ang ano ko kay Lord, Mhm. yung sinabi ko kay Lord. Tapos, naghapon na, nagabi na, hindi siya nakabalik. Sabi ko, ay, Okay. thank you, Lord. Siguro kita na siya ng kulang. Mhm. But you know, Brother Abet, the following day, maagang-maaga pa, may nag-doorbell na naman. Mm. Siya na naman ulit. Wow. Tapos sabi ko, Lord, ikaw na talaga to. Ikaw na yung naghanap ng way na makabalik siya. So, anong ginawa ko? Pinapasok ko siya sa sala namin, tapos in-interview, despite of the instruction or the warning sa amin na huwag magpapasok, lalo na pag hindi namin kilala. Opo. Pinapasok ko siya, in-interview ko siya. Masakit man, no? I am sad na makinig sa story niya, pero nakita ko yung sincerity niya at saka yung honesty niya sa talagang nangyari. So, yung ginawa ko, bago ko siya binigyan ng pera, kasi may ina-offer siya sa akin yung certification ng parang in-award sa kanila yung bahay at lote na yung pabahay. Okay, Sabi niya, yung bali ano po yan, daw? parang government issue na lupa. Isanla niya daw. Oo, sanla niya daw. Sabi ko, hawakan mo na lang muna yan. So, I prayed over her. Pray over ko siya. Tapos, umiyak na umiyak. Parang gusto niya akong yakapin. Gusto ko din siyang yakapin. Pero what is inside my mind is yung sinasabi ng mga... yung pandemic, social distance. social distancing. Oo. Pero yung maganda doon, nung pinapray over ko siya, umiyak siya. Tapos, sinabi niya sa akin, for so long, hindi na siya nagsisimba. Marami yung kagalit niya. Galit siya sa mga, sa mga relatives ng husband niya. Okay. Oo. Tapos, nung tingin siya doon sa taas, nakita niya yung Sacred Heart ko. Kasi yung naka-inthrone yung Sacred Heart ko sa second floor, pero makita mo siya doon sa sala. Doon siya umiyak ng umiyak. Tapos, nung nag-promise siya sa akin, after praying over her, na magsimba na siya, itry niya, with the grace of God, to forgive yung mga relative ng husband niya, lalo na yung mga nagsaksak sa husband niya. Binigyan ko siya ng exact amount na kailangan niya. Doon mo, binalik Sister ko yun. Emma, makikita natin na etong taong na ito, talaga siya nangangailangan, siya ay nangangailangan ng tulong. Pero lahat ng tao nangailangan ng tulong. Pero based on your story, sinabi mo nga na siya ay merong galit sa puso, siya ay hindi na nagsisimba na matagal na panahon. So, ito'y dahilan na rin para ang biyaya ng Diyos ay hindi dumaloy sa kanya. Oo. Kaya sinabi ko yan sa kanya sabi ko, hindi dadalo yung blessings ni Lord dahil may nagbablock. So, nag-promise din siya na mag-attend na daw siya ng mass, na mag-forgive, parang ganon. So, I'm happy na yung nagawa ko, despite sa mga warning sa akin, nagawa ko pa rin na mag-respond sa need ng mga taong nangangailangan. So, yung gusto ko lang ipaabot ngayon is yung sensitivity. We should know how to listen kay Lord. Kasi siya yung magbibigay ng instruction sa atin Para sa akin, si Lord yung nag-i-instruct kung magkano ang ibigay ko, magkano ang ipahiram ko, magkano ang i-tithes ko. So, we must learn how to listen kay Lord. Yun ang pinaka-importante. Pandemic, Sister Emmeline, na sa panahon ng pandemic, hindi ito rason para tayo ay tumulong, hindi ito rason para tayo ay huwag nang umabot yung ating mga kamay sa mga nangangailangan. Bagkus ito ay malaking oportunidad
sa bawat Kristiyano. Napatunayan natin yung ating pananampalataya, di ba? In the first thing, yung ating faith nang naniniwala tayo that Jesus is our protector. Second, Yes. Jesus is our financer, good provider. So, alam mo yun, Yes. kaya makikita sa buhay ng Kristiyano ang kanyang pananampalataya. Eh, alam mo, Sir Emmeline, di ba, ngayong panahon to, wala tayong mga mass prayer meeting, mga mass gathering, no? At ngayon, natututo po tayo ng virtual evangelization, virtual prayer meeting. So, Yeah. ang sabi nga ng iba, parang nanghihina yung aming pananampalataya dahil nga wala ng mga praise and worship, wala ng mga prayer meeting sa mga simbahan. Pero ganun pa man, itong pamamaraang ito ay sinusubok din ng Panginoon, di ba? Sinusubok tayo ng Panginoon kung hanggang saan ba kayo? Si COVID lang ba ang magpapahinto sa inyo sa akin? O si COVID lang Hindi. ba ang haharang? Si COVID lang ba ang pipigil sa inyo para hindi niyo sambahin? So it's also a challenge sa lahat po ng Kristiyano ngayon. I think the more tayo na the more tayo na mag-grow spiritually, the more tayo na mag-give time kay Lord, di ba? Kasi hindi tayo makalabas eh. So the more time to pray, the more time to read the Bible, or the more time na mag-communicate kay Lord. So hindi pwede or hindi rason na itong COVID or itong pandemic maging obstacle sa pag-serve natin kay Lord or sa pag-worship natin sa kay Lord. Dito sa amin kahit na hindi allowed yung pag-gather, no, mass gathering, hindi kami makagather as one community, pero mayroon kaming virtual prayer meeting. So, continuous yan. You know? Hindi na-stop yung pag-worship namin kay Lord at saka yung virtual formation every Sunday. Continue yan. So, hindi na-stop yung mga gawain para kay Lord. Kaya nga po ngayong panahong ito, di ba, usong-uso na yung mga internet, mga social media, talagang, alam nyo po, ang nanay ko nga po, nagsabi noon, itong nanay ko po nasa Cavite, ang sabi niya sa akin, no, kasi meron silang community, at sanay sila sa maramihang prayer meeting. So, ang sabi ng nanay sa akin ay hindi na muna kami magpe-prayer meeting, wala kaming contact sa community, kasi nga, merong pandemic, merong ganito, may ganyan. So sabi ko, why don't you use the social media? Why don't you use the technology? Hindi ka ako marunong mag-cellphone. Hindi ko marunong sa mga internet na ganyan. Yung cellphone, binigyan namin siya ng touchscreen. Ang ginawa niya, dun siya sa keypad. Kasi tiro sa kanya yon. So, later, sabi namin, Nay, hanggang kailan ba ang pandemic? Kung ang pandemic ay tatagal ng 2025, ibig sabihin 2026 pa kayo magse-serve ulit kay Lord. Diba? So, we teach them na magkaroon ng cell group. Tinuruan na magkaroon ng cell meeting. So, at okay sila ngayon. Nagkakaroon sila ng cell meeting. Meron siyang mga GC na sinasalihan para sa kanilang mga cell group, word method. So, nakikita natin, Sister Emma, sa panahon ng pandemic, ang bawat Kristiyano ay tinuturuan din ng Diyos ng makabagong pamamaraan. Yes, ako nag-learn din ako na so skills training para sa akin. Hindi ako tiki, sabi ni ng anak ko, teki, ano ba 'yun? Anong tawag doon? Basta na lang, kung hindi ko alam, nagpapaturo ako. Para lang na ma-continue yung mga gawain para kay Lord. So walang rason para na mag-stop tayo. So kaya nga po, 'di ba, ang paglilingkod sa Panginoon, sabi nga, naalala ko tuloy si Father Polinar sa kanyang sinasabi na if you cannot go through it, go over it. Laging merong solusyon, laging may paraan na ibibigay ang Panginoon. Yes. So maiba naman po ako, Sister Emmeline. Ngayon pong panahon ho ng pandemic, sabi mo nga kanina kunikwento mo na ang iyong brother husband, ang mga source of supply niya, ang mga income ay talagang budgeted po kung tutuusin, 'di ba? Budgeted. Hindi naman po ba nag-i-struggle ang inyong brother husband doon sa kanyang trabaho ngayong panahon ng pandemic, since marami mga Pilipino po, ang overseas Filipino worker ang nahihirapan at nawawalan po ng trabaho sa kanilang mga trabahong pinalalagyan ngayon? Actually, yung sa husband ko, siguro in God's perfect time, nakaalis siya before nag-start yung
pandemic. At saka yung konting ano lang, may mga struggle lang kasi may mga places lang na hindi sila pwede makalabas, hindi sila pwede makababa. So, yung struggle doon, sometimes kulang sa mga personal needs, pero tinitake din niya na ano yan parang part din ng ng spiritual growth niya to be contented kung ano lang yung nandyan. No? Huwag lang reklamo. Kasi pag the more ka na magreklamo, the more ka na mas-stress. So naging na lang, para sa kanya, aside from prayers, maging kontento lang no? Kung ano ang ina-allow ni Lord na mangyari, or ano ang ibibigay ni Lord na provision para sa kanila that time. Yan lang, mga konting struggle lang. Ang inyo po bang brother husband, Sister Emma, ay alam din ang tungkol sa inyong pagtatites o pagbibigay sa Panginoon? At gaano po siya kabukas dito sa ganitong usapin? He's very supportive kasi alam niya, nakikita niya how blessed we are because of our faithfulness in tithes giving. Actually, yung tithes giving na sinasabi ko dito, hindi lang sa sa treasure time, talent. Nung unang-una may struggle. No, may struggle kasi sabi ng husband ko before, sabi niya, pag umuwi ako, pag finish contract ako, dapat hindi ka alis ng bahay. Dito ka lang. Kasi pag nasa trabaho ako, you give your time naman So, pag nandito ako, ibigay mo naman yung time mo para sa akin. So, at first may struggle. Pero nung pinag-usapan namin, tapos sabi ni Lord, mag-serve tayo sa Kanya, whether convenient or inconvenient. No? We have to give our time kay Lord. Sabi niya, at first medyo sabi ko na may struggle. Opo. Pero little by little, naintindihan niya din. So, naging supportive siya. Sumasama din siya sa mga gawain namin sa community. At saka, kasama din kami sa community. We belong to the couples cluster. So, ayun kapatid, no, makikita natin talaga dito na ang Panginoon, kahit ayaw po ng brother husband nyo, di ba? Mahirap pakiusapan, especially since ang brother husband nyo ang nagkatrabaho para sa inyong pamilya. At syempre, mahalaga sa kanya ang bawat sentimo sa inyong pamilya. Pero pag si Lord ang nagsalita sa puso ng isang tao, wala hong matigas na puso sa mainit na salita ng Diyos, no? Oo. Alam niya na sabi niya, number 1 daw si Lord sa heart ko number 2 lang daw siya. Okay. Kaya nga po, no? At dahil ho rito na si Jesus ang ang sentro ng inyong pamilya, kamusta po naman ang inyong pagsasama sa inyong pamilya? Siguro this time na madali na lang yung kahit na LDR kami. Makabago yun, Sister Emma, LDR. LDR kami. May mga months na nasa abroad siya. Pero sa tulong naman ng mga technology natin ngayon, hindi na mahirap. Every day may communication. So, hindi naman mahirap. Tapos, what is important na lang siguro is yung trust, trust sa bawat isa. Tapos, dito kami sa bahay, wala namang problema. Masaya naman kami with my daughter, Divine, at saka yung apo ko. Masaya naman kami. We put God at the center sa relationship naming lahat. At we see to it na we have to seek God first sa lahat naming ginagawa. Kaya lahat naman kami member ng community. Ang isang tahanan na si Kristo ang may-ari, no? Si Kristo ang namumuno sa isang bahay. Ang isang pamilya na si Kristo ang kinikilalang head of the family, spiritual head natin talaga ang Panginoon. Sentro siya ng ating pamilya. Nagre-reflect po yan sa ating lahat di ba? Masaya tayo, kahit sabi mo nga, di ba, meron kayong problema, may mga struggle, like what you shared last time sa GSK Healing Online na nagkaroon ka rin ng financial problem, talagang hindi ito makikita Hindi ito makikita yung problema sa isang tahanan na si Kristo ang naghahari.
Mm. Walang perfect na family, walang perfect na relationship. Pero pag si Lord ang foundation sa relationship or yung foundation sa faith natin, hindi tayo mahihirapan. So, madali lang eh. Mhm. Maraming mga trials, may mga storms na dumating sa Well, normal ano normal naman po 'yan. Normal na Oo. magkaroon ng problema ang isang pamilya. Oo. Pero yung maganda lang doon na alam mo kung sino yung puntahan mo, kung sino yung Aha. hingian mo ng support, ng help, kung sino yung hingian mo ng guidance. Mhm. So, madali lang pag alam mo yung purpose mo, yung direction mo, mas madali. Kasi may kasama ka sa pag-solve ng problema. Kasama mo si Lord no? Sa pag-solve ng mga problema at saka mga trials. So kapatid, ang inyong community po diyan sa Iloilo, paano po ninyo ito nahahandle gayong panahon ng pandemic? Mahirap tayong lahat makakilos sa mga gawain. Aside from virtual prayer meeting, virtual teaching, paano po ba nakatulong sa inyong spiritual na paglago ang inyong community? Siguro, thankful lang ako kay Lord dahil yung mga self-servants namin, aware na sila, may knowledge na sila kung anong dapat nilang gawin as a shepherd. So, nandyan palagi yung monitoring, pag-follow up sa mga cell members. Hindi sila siguro hindi nila pinapabayaan yung responsibility nila as a shepherd. Kami din, from the tri-servant down to the cluster heads, down to the cell servants, pina-follow up yan. Mayroon kaming group chat na mga leaders. Doon namin binibigay yung mga instruction, yung pag-follow up, pag-monitor. So alam namin kung ano ang mga nangyayari sa baba. Pero kayo po, we Sister are Emmeline, sa inyo, personal po sa inyo, ano po ang naitulong ng community sa inyo, sa inyong paglago bilang Kristiyano, sa inyong paglago bilang lingkod ng Panginoon? Wow! Siguro, grabe, yung community played a great role sa spiritual life ko, sa spiritual growth ko. Siguro, I could say na hindi ako maging ganito ka-strong with the grace of God. Kung hindi ako nag-grow sa community na kung saan ako tinanim ni Lord. Maraming mga trials, mga struggles sa community life. It's not easy, pero masasabi ko na very challenging yung life sa community. Again, kung naintindihan natin yung commitment natin kay Lord, yung commitment natin sa community, ano man yan kahirap, mas the more na maging meaningful yung mga challenges at saka yung mga trials sa community. Anyway, yung yung inahawakan ko na word ni Lord sa life ko in the community, yung sinabi niya sa akin na I can do all things through Christ who strengthens me. Yun palagi na hinahawakan ko. Tapos yung sabi niya na, come to me, all of you who are tired. Sometimes, feeling natin natatired na tayo sa mga responsibility natin sa community. Personally, ako, pag as a formation head, pag may makita ako ng mga members na feeling ko hindi nag-grow, parang nagsasad ako. Parang ilang seminar pa bang kailangan mo para lumago? Ilang talk pa bang kailangan mo para magbago? Parang ganun po, no? Parang hindi naman tayo yung kakapagod naman parang ganun, no? Napapagod ako sa inyo, kukulit niyo, pero still nandoon yung strength na binibigay ng Panginoon sa atin. Si Lord naman yung si Lord naman yung nag-form or nag-allow ng growth ng every member ng community. Yung tayo, instrument lang tayo ni Lord to continue His work para mag-grow yung members na community. Pero ako,
happy ako. Happy ako sa community where I belong. Happy ako to see yung growth ng members ng community. Happy ako na may mga leaders na nagsisprout, na naging responsible. Happy ako na may mga members ng community na naging one heart and one mind na sa mga leaders. Happy pa rin ako sa mga sinasabi natin ng mga pasaway na mga members ng community. Kasi sila yung ginagamit ni Lord for us to grow, di ba? Naalala ko tuloy si Sir Emmeline dito sa Pacem Binangonan. Meron kaming kasamahan doon. Talagang siya po ay mabait, napakabait. During the time of Father Polinar, talagang ilang beses na po siyang pumasok ng Pacem, lumabas, pumasok, lumabas, nakaaway ang seminarista, may nakaaway na pare, may nakaaway na ganito. So, sabi nung sa Pacem Binangonan, Father, tatanggapin pa ba natin ito? Sabi, sige, tanggapin natin yan dito. Yan, tanggap siya. Pagtanggap niya doon, una, mabait. Maya-maya, may nakaaway na. Di sabi namin, paano tayo magkakaroon ng peace dito? Merong pamanggulo. Merong sakit ng ulo. Ang sabi lang ni Father Polinar sa amin noon, alam nyo, mahalin nyo yan. Mahalin nyo yan na nagiging sakit ng ulo nyo. Bakit? Because baka mamaya, yan pala yung susi papunta sa langit. Pagpraktisan mo yung mahalin, pagpraktisan mo yung pagpraktisan mong turuan, pagpraktisan mong patawarin, then pag na-practice mo lahat at okay na sa yung mga ginagawa mo, tingnan mo. Napakadali sa iyo magpatawad, napakadali sa yung mahalin ang kapwa, kasi napagpraktisan mo yung matitigas. Yeah. Praktisan sila. At saka yung importante, yung forgiveness, acceptance sa mga tinatawag nating mga unlovable, no? Depende kasi yan sa sa pananaw natin eh. So importante yung seeing Jesus in every person. Kaya nga po yung mga medyo matitigas po ang ulo saan man kayong community na bebelong, mahal po namin kayo. Mahal namin kayo at hindi namin kayo itinataboy. Dahil kayo po ang nagtuturo sa amin ng aming paglago sa spiritual. Pero sana ho naman, wag ho naman kayong masyado ring matigas ang ulo. Ano? Kaya yung mga kapatid natin dyan, patuloy po tayo na lalago sa Panginoon. Especially sa panahon ito. May mga process naman tayo eh. May mga fraternal correction naman tayo sa community. So we have to practice fraternal correction. Hindi naman pwede na magpasaway na lang ng pasaway, di ba? So we have to practice fraternal correction para ipa-feel din sa kanila na we are nagko-concern tayo na mag-grow din sila. Hindi pwede na manatili sila sa ganong sitwasyon or sa ganang level. So we have to explain to them, we have to correct them, correct with love. Correct with love para mag-grow din sila. Okay. So ngayon, Sir Emma, mga kapatid, nasa atin na talakay sa araw na ito ay tunay na kailangan nating maging Kristiyano. Kristiyano hindi lamang po sa salita, Kristiyano kundi sa gawa. At sa ating pagiging Kristiyano, kaakibat po nito ay maging bahagi tayo ng ating kapwa. Lalo tigit ngayong panahon ho ng pandemic, ang pagbibigay, pagtulong, hindi lamang po ng pinansyal, kundi kasama ang ating talento at oras ay isang napakalaking bagay po para sa ating Panginoon. At sa oras po ito, Sister Emma, tayo po ay manalangin. Ipagpe-pray po natin ang mga kapatid natin na ngayon po ay nag-i-struggle sa financial, unang-una. Ikalawa ay yung mga kapatid po natin na ngayon po ay nasa kahirapan ng kanilang paglilingkod sa kapwa, yung mga tao na pagsasabi ho na ayaw naming tumulong kasi wala kaming maitutulong. Hindi po yan totoo, kapatid. Hindi ho totoo na wala tayong maitutulong. The more you give, the more you share, the more you will receive, di ba? Pero yun nga yun ang sabi yun yung napakalaking hiwaga, Sister Emma. Bakit? The more you give, the more you receive. Para bang ano ba ito, 'di ba? Kasi ang sabi nga po natin, sabi ng mga pare, ang sabi nga po ng ating mga kasamahan sa Pacem Missionary as a servant communities, ang sinasabi natin dito ay ang Lord pag nagbigay ka ng piso, hindi niya ibabalik yung piso.
no? Laging naka-round off kay Lord yung ibinibigay. I-multiply ni Lord. Multiply niya, wala hong subtraction sa Panginoon. Kaya remember in Genesis, the first order ng Panginoon, Wala. go and multiply. Yan lang ho kasi ang method ng Panginoon, always multiplication, always addition, no division, no subtraction. Ganyan lagi ang gusto ng ating Panginoon, no? So sa oras pong ito mga kapatid, tayo po ay patuloy pong mananalangin. Tayo po ilalapit sa Panginoon, tayo po dudulog sa Kanya sa mga oras na ito. Kaya ipanalangin po namin kayo na i-bless ng Panginoon ang inyong buhay. Let us pray in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Panginoon namin Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa oras na ito na ikaw ang dakila, ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala. Ikaw ang tunay na source of supply, Panginoon. At sa oras na ito, dakilang Diyos, tulungan mo po kami. Lalo't higit ang mga kapatid po namin na naghihikahos sa panahon ng pandemic. Ang mga kapatid namin wala hong mapagkuhanan ng kanilang ikabubuhay. Ang mga kapatid po namin na ngayon ay patuloy pong naghahanap ng solusyon para sa ng pang-araw-araw. Lord, alam po namin na hindi mo nais ang iyong mga anak ay magkulang. Ikaw ang dakilang Diyos na pinagmumula ng lahat ng pagpapala. Kaya mo magpabukal ng ilog sa gitna ng disyerto. Yan ang iyong pangako, Panginoon. Kaya walang imposible sa iyo, dakilang Diyos. Matuto lamang kaming sumunod, lumapit, tumanggap, mahalin ka ng buong buo. Darating, Panginoon, ang pagpapala sa aming buhay. Lord, turuan mo po kaming lahat na magtiwala sa iyo. Turuan mo kami, Panginoon, na mahalin ka. Turuan mo kami, Panginoon, na kilalanin ka pamamagitan ng iyong mga salita. At sa oras pong ito, Ama, idinadalain ko po ang kapatid Sister Emmeline Sing, 10 ng kanyang sambahayan. At ang lahat ng mga kapatid namin na ngayon nakasubaybay sa talakayang ito ng GSK Healing Online. Lord God, patuloy po kayong kumilos sa buhay ng bawat isa. At nananalig kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos ng pagpapala, ikaw ang Diyos ng himala, ikaw ang Diyos ng biyaya. At sa oras na ito, Panginoon, ang himala ay patuloy pong magmumula sa iyo at ito'y aming inaangkin na aming matatanggap ayon sa aming pananalig at pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa panalangin ni Maria na aming Reyna, magpasawalang hanggan. Amen at amen. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Our Lady of Mount Carmel, pray for Pray for us. us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen and amen. Okay, Sister Emma, maraming salamat po sa inyong pagkakataon na ibinigay sa programa ng GSK Healing Online. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi sa amin ng inyong kwento, karanasan, at mga aral kaugnay po ng pagtulong at pagbibigay sa kapwa sa panahon ng pandemic. At sa oras pong ito, meron ho ba kayong mga shout-out dyan, yung inyong mga nais batiin? Gayun din po, Sister Emma, imbitahan niyo po ang mga nakikinig dating kapatid na meron pong nais sumama sa community, nais nilang matuto sa salita ng Diyos. Ano po ba maaari po nilang gawin? Sige po. Okay, again, good evening sa mga viewers ng GSK Healing Online. And I would like to invite yung mga viewers, especially dito sa Iloilo. Meron tayong mga virtual formation every Sunday after the 8:30 Mass at saka prayer meeting every Wednesday, 6:30 p.m. So, hold on lang tayo kay Lord. No? Sa mga hindi pa maka-join sa mga prayer meetings or sa mga seminars, sa pag-attend ng Mass, give more time lang kay Lord. I-strengthen lang natin yung prayer life natin.
Sister Emma, sa inyo, meron kayong Facebook, di po ba? Meron kayong Facebook page ng inyong community na kung sakali po mga kapatid natin ay gusto rin pong makapakinig ng mga teachings at ng mga aral, saan po nila kayo hahanapin sa Facebook page ng Servant Community Mary Immaculate Conception. Pero meron kaming exclusive lang for covenanted members. Yung tinatawag namin na SCMIC Tambayan. Exclusive lang yun sa covenanted members at saka sa mga aspirancy level. Kasi doon yung binibigay yung mga teachings Pero kung meron pa for general, sa mga tao nakikinig natin, yung mga yung Servant OFW. Community Mary Immaculate Conception. Ayan po, no? Sundan po natin ang kanilang Facebook page. Hanapin po sa inyong Facebook ang Servant Community Mary Immaculate Conception. At doon po, meron po sila gagat ng mga pag-aaral at mga pagtuturo ng salita ng Panginoon. Maaari rin po magpadala ng mga prayer request sa kanila at kayo po isasama nila sa mga panalangin, sa kanilang pagdarasal ng Santa Misa at sa kanilang mga devotion sa kanilang community po. At muli po, Sister Emmeline, maraming salamat po sa inyo, sa inyong panahon at oras na ibinigay po sa programa ng GSK Healing Online. Dalangin po namin. Thank you. Thank you also, Brother Abet, for the opportunity to share the Word of God or the love of Jesus. Thank you. And God bless you more in the Hindi po ito program. ang ating huling pagkikita-kita bagkos marami pa tayong pagkakataon na tayo mag-uusap-usap po dito sa programa ng GSK Healing Online. At mga kapatid, tayo po ay nagpapasalamat din po sa lahat ng mga panalangin, lahat ng mga libro, sa lahat ng mga aral na iniwanan ng at lahat ng inspirasyon po ng GSK Healing Online, kaugnay po sa inspirasyon na ibinigay ng ating minamahal na Father Founder, Reverend Father Leonardo Polinar, Pacem Missionaries. Nadalangin po namin na dumating ang takdang panahon na siya rin po ay maiangat sa dambana ng ating Panginoon. At gayon din po, kayo kapasalamat sa ating minamahal na ina ng Del Carmen, Our Lady of Mount Carmel, na walang sawa na tayo minamahal, inaakay at patuloy po tayong dinadala patungo kay Jesus. At tayo po ay kapasalamat higit sa lahat sa ating dakilang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa lahat ng biyaya, himala at pagpapala na ating pong natatanggap, tunay na sa Diyos nagmumula ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya sa inyong lahat po mga kapatid, inaaniyahan ko po kayo, ibahagi po natin ang video na ito at ibahagi po sa ating kapwa ang salita ng Diyos. Bago po ang lahat, tayo nagpapasalamat, bumabati rin po sa lahat ng mga servant communities sa buong mundo, sa ating National President, National Servant Communities Head Servant, Brother Benny Santos, at ang lahat ng mga regional at mga diocesan at lahat ng mga leaders, mga area servant, binabati po natin sa ngalan ng GSK Healing Online. Gayon din po, binabati po natin ang ating minamahal na Servant General ng Pacem Missionaries, Reverend Father Joel Aquino, at ang lahat ng mga Pacem priests ng Pacem Missionaries. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Muli po, ito po si Brother Abet ng GSK Healing Online, ang patuloy po nagsasabi at nagiiwan sa inyo ng mga katagang, si Jesus ay dakila, kahapon, ngayon, at bukas. Maraming salamat po.